Isa na namang kagulat-gulat na
Kai Sotto extended minutes at si Kai Sotto pa ang tumapos ng laro. Kahit na hindi napasahan si Kai Sotto sa mga pagkakataon na open na siya during cross matches, ay damang-dama pa rin ang impact ni Kai Sotto sa buong game. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button, pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Ano siguro ang best game ni Kai Sotto sa kanyang napakabatang basketball career? Simula pa lang ng first quarter ay kitang-kita na ang kanyang aggressiveness sa depensa, sa opensa at sa rebounding. At about 6 minutes left in the first quarter ay pinasok na kaagad si Kai Sotto na mukhang hindi 100% si Cam Bairstow at agad-agad ay naramdaman ang presence si Kai Sotto dahil sa dunk na ito. Panoorin natin. Johnson's going to face up. Wants to take the smaller Brock off right. Okay. Soto kid. Okay. Well, he's had 2 big plays since coming into the ball game. Okay, Cam. Creek the other end, right back at. Let's play it again. Johnson's going to face up. Wants to take the. Is that a pass galing kay Daniel Johnson? Mukhang isang pasa but looking at it closely, ito ay isang missed shot galing kay Daniel Johnson. At dahil napaka-aggressive ni Kai Sotto, ay nakuha niya ang bola at the right place at the right time at ito ang resulta. Isa na namang highlight reel galing kay Kai Sotto. Isang matinding dunk na pambihiran nating makita sa isang legit 7-3 player. At dito na nagsunod-sunod ang mga magandang plays galing kay Kai Sotto. Take a look at this play. You can't afford this for him to get going. He's got 7 early. Soto, great pass inside. Daniel Johnson able to roll it. Let's break down this play. Ito ang first time na nagtapatan sina Kai Sotto at ang kanyang former NBA G League Ignite teammate na si Brandon Ashley na isang napakagaling na player. Look at the offensive pattern here. Pagkatapos nag-set ng pick si Kai Sotto, nag-double si Brandon Ashley kay Sonny Dutch. And luckily ay pinasahan ng bola si Kai Sotto and he is open on top of the key. Kai Sotto made his patented shot fake at dahil huli na si Brandon Ashley, Kai Sotto was able to blow by his defender. Pero sinalubong siya ng help defense at naka-recover na si Brandon Ashley. At dito pinakita ni Kai Sotto na hindi lang siya all about shooting the ball. Kai Sotto made a drop pass kay Daniel Johnson for an easy layup. And believe it or not, supalpal ni Kai Sotto ang best player ngayon sa NBL na si Mitch Creek. But the big man's feeling good. Well, he is. If Brandon Ashley, why are you biting on that shot back from Kai Sotto out of 3? That's going to count. Dito ay akala ni Mitch Creek na lusot na siya dahil naiwanan niya ang kanyang primary defender na si Todd Withers. But Kai Sotto is there to provide the last line of defense at talagang butata ang number 1 player ngayon sa NBL Australia. Grabe ang lundag ni Kai Sotto dito, blocking the ball at the pinnacle of his jump. Napaka-impressive block galing kay Kai Sotto against the best player ng NBL ngayon na isang former NBA player at isang national team player din. In terms of defense and rebounding, ay wala nang hahanapin pa kay Kai Sotto in this game. Talagang binuhos niya lahat sa depensa, and more than his 3 blocks, his presence alone inside the paint is a puzzle to be solved dahil bawat atake ng kalaban ay palaging nasa kanilang harapan si Kai Sotto ready to swat the ball. And to think na isang 19 years old pa si Kai Sotto, pero nahihirapan na sa kanya sina Brandon Ashley and Mitch Creek. Isang patunay na talagang level up na ang galing ni Kai Sotto and he should be part sa NBA mock draft dahil kahit ang mga kilalang former NBA players ay nahihirapan na sa kanya. At nakabingwit pa si Kai Sotto ng isang crucial foul galing kay Mitch Creek sa kanyang napakagandang drive to the basket. Akala ni Mitch Creek ay nakakuha na siya ng offensive foul galing kay Kai Sotto. But the referee thinks otherwise. Dahil before Kai Sotto made a shot, ay gumawa siya ng isang sidestep or Euro-step evading the Stonewall defense of Mitch Creek. At ito ang dahilan, pinalabas muna si Mitch Creek dahil meron na siyang 2 fouls early in the game.
Talagang nakipagsabayan si Kai Sotto sa mga magagaling na players ng Southeast Melbourne Phoenix at napakalaki ng tulong ni Kai Sotto sa kanyang team. And we can confidently say na pasado si Kai Sotto sa kanyang biggest challenge sa NBL versus Southeast Melbourne Phoenix. Kahit ang tapatan ni na Kai Sotto and Tochi ay panalo pa rin si Kai Sotto kahit na 4 points lang si Kai Sotto. Hindi matatawaran ang impact ni Kai Sotto sa kanyang team at ang kanyang contribution sa kanilang laro. Every time nasa court si Kai Sotto ay lumuluwag ang depensa sa kanyang mga kakampi dahil hinihigop lahat ni Kai Sotto ang depensa. Southeast Melbourne Phoenix is so afraid na makawala si Kai Sotto sa ilalim, and the result ay nahirapan mag-rotate sa depensa ang Southeast Melbourne Phoenix, the main reason kung bakit nahirapan ang Southeast Melbourne Phoenix na may panalo ang game na ito. Kai Sotto is a game changer at sa game na ito ay hindi lang sa opensa kumamada si Kai Sotto kundi sa kanyang unforgiving defense and rebounding. Pati ang mga commentators ay kanilang nakita kung gaano kagaling si Kai Sotto sa depensa in this game. Kai Sotto was very aggressive and very active at gigil na gigil sa kanyang tapatan ni Tochi na kung saan ito ang hinihintay ng napakaraming mga Pinoy fans. Buti na lang panalo si Kai Sotto sa matchup between Tochi at nasupalpal pa niya ito, isang patunay na si Kai Sotto na ang best big man ngayon sa buong Asia.